Ni hao mga man, welcome sa Day 4 travel vlog to Zhangjiajie and Changsha City in Hunan, China. First destination for today ay dito sa Jade Shop. Sabi ng sales lady, yung may-ari daw ng Jade Shop ay gustong-gusto ang mga Pinoy. Kaya nung nalaman niya na may nagtutour ng mga Pinoy, pumunta agad daw siya sa shop at binigyan kami ng tig-iisang jade na pendant. Ang sabi, gusto niya daw yung mga Pinoy kasi yung anak niyang babae nakapag-asawa daw ng Pinoy. At kung hindi ako nagkakamali, ngayon ay nakatira na sila sa Pilipinas. At mag-o-open din daw sila ng mga branches doon. Or dito pala sa Pilipinas. Tapos yung binibenta nilang mga jade, may mga discount na din. Pero jade is still a gem, kaya buy at your own risk. At ayan, napahaba na naman yung kwento natin tungkol sa Budol Shop. Tapos wala na namang video. At matik, alam niyo na yung rason kasi bawal mag-video sa loob. Next stop natin ay dito sa optional tour na Baofeng Lake. Ito ay 30-minute boat tour at during the tour, may makikita kayong lalaki at babae na kumakanta ng traditional Chinese songs sa mga bangka. At ito daw ay isang Tuja ethnic minority culture na parang uri lang din ng harana dito sa atin. At ang sabi ni Oscar, parang pwede din kayong kumanta para sa kanila. Ang Baofeng Lake or also known as Treasure Peak Lake pala ay isang artificial na lawa lamang. Ito ay ginawa noong ang mga taga Sushiyu Village ay nagtayo ng dam upang makabuo daw ng kuryente noong 1970s. At eto, papalapit na tayo sa boat ng kakantang lalaki. Sa pagtatapos pala ng kanta nila, sumisipol or nagsasabi sila ng Yui! At kami, magre-reply din sa kanila or sa kanya ng Yui! At makikita din dito ang Baofeng Goddess Peak or also known as Fairy Looking in the Mirror. Kasi yung batong yan ay parang babae na nakatingin daw sa lawa. Dito din pala isa sa mga filming location ng TV series na Journey to the West. Tapos may makikita din kayong isang pamamaraan or traditional na pangingisda na gumagamit ng mga trained na cormorants, isang uri ng ibon. May lubid or patibong ang nilalagay sa leeg ng ibon para yung malalaking isda ay matatrap lang dun sa bibig ng ibon. Saka sila babalik sa bangka ng mga isda para kunin ng mga isda ang isdang natrap dun sa bibig o lalamunan ng ibon. At yung mga maliliit na isda na mahuhuli ng mga ibon ay nakakain or nalulunok nila diretso. Next spot ay dito sa Chinese Giant Salamander Ecological Park and Tuja Cultural Heritage Park na malapit lang din sa Baofeng Lake. Dito may makikita kayong mini falls, statwa ni San Wukong, isa sa main character ng Journey to the West. Meron din mga souvenir shops at yung giant and the oldest salamander na si Benben na nasa 130 years old na daw. Kung napapansin nyo, maraming mga salamanders dito. Pati sa mga restaurants din na napupuntahan namin, may mga aquarium or mini pond din ng mga salamanders. Wait lang kasi nandito na yung mga salamanders. Hindi nga lang masyadong kita dito pero nandyan yung mga salamanders at ang sabi dalawa silang nandyan. At balik tayo sa usapang salamander. Kasi dito daw pala sa China, ang mga salamander ay isang culinary delicacy at traditional medicine ingredient. At yan yung optional tour na Baofeng Lake. Para sa akin, hindi ganun kagoods yung optional tour na to. After dito, nag-lunch lang kami. Tapos, ang next and last tourist destination for today ay dito sa Zhangjiajie Grand Canyon and Glass Bridge. 30-minute drive lang to from Baofeng Lake. Ang Zhangjiajie Glass Bridge pala ay ang world's highest and longest glass bridge na may 300 meters high at 413 meters long. Nag-open ito noong August 2016. At before ito binuksan sa publiko, tinest muna nila ito gamit ang 2-ton na truck at pinadaan sa bridge para ipakita na ang bridge ay kaya mag-support ng sobra pa sa timbang ng mga taong dumadaan ng walang kapahamakan. Tapos may mga hiking, climbing, zipline, bungee jumping at iba pang mga activities dito sa Grand Canyon Glass Bridge. Pero separate fee na siya. Ang kasama sa tour namin ay ang Glass Bridge lang. If sa Grand Canyon lang kayo, ang ticket ay nasa 53 yuan per pax. Tapos may students or children from 14 to 18 years old at seniors na 60 to 65 years old na discount.
at ito ay magiging 28 yuan per pax na lang. Pag children 13 years old and below at seniors na 66 years old and above naman, need nyo din bumili ng insurance for 3 yuan. Kaya a total of 31 yuan sa mga children 13 years old and below at seniors na 66 years old and above. Before tayo magpatuloy sa mga price list, ito pala yung Glass Bridge. So ayan, balik tayo sa price list. If Grand Canyon at Glass Bridge naman, ang price is nasa 178 yuan per pax. Discount price is 91 yuan per pax. At may low season discount din sila na 128 yuan per pax. Tapos, ang discount price is 66 yuan per pax. Meron ding Grand Canyon, Glass Bridge plus fun activities na nasa 298 per pax. Tapos, pag low season is nasa 248 yuan per pax. Discount price is nasa 211 yuan per pax. Pag Grand Canyon, Glass Bridge, fun activities, Via Ferrata, isang uri din ng climbing, at rock climbing ay nasa 400 yuan per pax. 350 yuan naman pag low season. Pag fun activities lang, nasa 120 yuan per pax. Pero 5 out of 8 activities lang ang ma-avail nyo. Ang mga fun activities pala ay sightseeing lift na 30 yuan per pax, Diaosu lift for 20 yuan per pax, slide for 50 yuan per pax, treasure hunting lift for 30 yuan per pax, Yishan Chan slideway for 50 yuan per pax, VR travel experience for 30 yuan per pax, Wuwang Po slideway for 30 yuan per pax, at Rainbow Lake cruising for 20 yuan per pax. Tapos ang low season pala is November to February. Meron ding zipline na I think nasa 75 yuan per pax at bungee jumping na nasa 3,000 yuan per pax. Sobrang mahal ng bungee jumping pero sa araw to sobrang daming nagba-bungee jumping at puro mga babae pa. Yung zipline sana gustong gusto namin itry ng wife ko. Pero sumakit yung tiyan ko after namin mag-lunch. Kaya mas minabuti kung wag na lang gawin at baka may mahulog pang something at itatry na lang namin next time. Hindi ko na nga din natawid or na-explore yung kabilang side ng Grand Canyon Glass Bridge kasi hindi na talaga kinaya yung tawag ng kalikasan. Sila Oscar kasi, sanggip pa more. Nanisi pa nga. At eto, may isang tao na tatalon. Pero speaking of Oscar, kaya pala may assistant na siyang kasama kasi sa last night namin dito or bukas ng gabi, uuwi na siya sa kanila dahil graduation ng master's degree niya sa Makalawa. Kaya hindi na siya makakasama sa amin sa last day or pag-uwi namin. Congratulations sa'yo, Oscar. Nga pala, di ba sinabi ko nung nakarang vlog na magkamukha si Oscar at si Steven? Ito, si Oscar. Tapos, ito naman si Steven. O, di ba? Magkamukha sila. May eyeglass nga lang si Oscar. At pangit lang yung quality ng picture. Clean-up ko lang kasi yan sa video. Explain pa, boy! Pero magkamukha talaga sila. Ewan ko lang dito sa picture bakit parang hindi. At dahil nga hindi na makakasama si Oscar sa last day o pag-uwi namin, si Steven na ang nag-assist sa amin sa airport sa pag-check-in at hanggang makapasok kami sa immigration. Kaya maraming salamat, Steven. At matapos ang kwento tungkol sa mga tour guide namin, tapos na din yung preparation ng bungee jumping at ready na din tumalon yung babae. What a jump, grabe. Nakakatakot yun. Kaya mag-chill walk na lang tayo dito sa Glass Bridge at i-enjoy ang tanawin para di tayo maihi. Uy, gustong gusto na mag-CR. At mabalik tayo sa usapang bungee jumping. Alam niyo ba na ang Zhangjiajie Grand Canyon and Glass Bridge bungee jump ang highest commercial bungee jump in the world na may vertical drop na 260 meters. Kaya pala ang mahal. At regarding pala sa Glass Bridge only na ticket, ito ay 138 yuan per pax. Tapos ang discount price is 63 yuan per pax. Pero disclaimer lang, yung mga presyo na nabanggit ko baka magbago in the future. Syempre inflation, tapos sumisikat na din kasi ang Zhangjiajie Tour sa buong mundo. After pala dito sa Grand Canyon Glass Bridge, bumiyahe na kami pabalik sa Changsha. At nasa 5 hours na biyahe yun dahil nag-stopover pa kami sa Chengdu para mag-dinner. Kaya mga 11 PM na kami nakarating sa Changsha or sa hotel namin sa Changsha. Ang hotel pala namin ay ang Holiday Inn Express Changsha. Kaya dito ko na muna tatapusin yung day 4 vlog natin mga man. See you sa day 5! Nga pala, pag natripan nyo tong video to, pa-like and subscribe naman tapos pahit na rin ng bell button. Thank you!